Welcome sa ating weekend charting and this time again sa Facebook tayo nag-poll. Yan. So if you're not yet member ng ating Facebook, just click the description and then yung link to join sa ating Facebook. Yan. Then tayo nagpo-post ng mga details. No? Ito, mahalaga to. Fed funds rate versus core PCE. Ang titingnan nyo dito is every time na yung may mga gray line. Ibig sabihin every time na tumataas ang PCE, tumataas din ang Fed fund rate. At pag bumagsak na, or pag bumagsak na ang core PCE, pababa na din. Every time ganun yan, So that's the sign. No? Ito, bumagsak na yung core PCE. That's why it is anticipated that the Fed funds rate will soon go down. Okay, so yan ang ibig sabihin yan. In other words, the US market or the Fed, Jerome Powell might cut soon. So yan ang ibig sabihin yan. So kaya alam na, di ba? Chill lang ang mga nasa market outlook. Okay. So, ito yung mga chart request nyo. Ayan. At pinili na natin. So, ito yung top 12 na nakuha natin. Okay. At yan din ang i-chart natin this time. So, part 1, JFC, URC, ASEN, Globe, AC, GTCAP, LTG, AP, part 2 na to, SIRIT, ARIT, ALI, SMPH. Okay. Start tayo with JFC. Okay. JFC. Yun na sinasabi natin, no? May range. Tapos, sell down. Last minute ba? Check natin. Ayun, last minute nga. Ayun, no? 229 down to 226. So, dapat talaga nag-lock profit kayo kahit partial, no? So, saan papunta yan? Actually, hindi ito straight, Dahil nagkaroon ng change yan. Nagkaroon ng change sa trend. So, tingnan natin kung tatama dyan. No? Pero initially, dapat ganito yan. Yan. So, yung mukha siyang wedge, no? At least falling wedge, no? So, normally, pwede pa yan bumagsak hanggang dito bago umakyat doon. Yan, mga ganyan. Or, pwede naman mag-constrain dito. Pero, dito ako, sa scenario A, mas naniniwala. Okay? Most likely. Wala pa. So, lock profit ng Friday. Congrats. JFC. Pero long term, ipon lang dyan sa ilalim na yan. Long term yan, ito. Next year. Or who knows, baka next year. Pero, hindi magtatagal lang 6 months. 6 months. Ayun, kayang-kaya, di ba? So, tingnan natin JFC dito. Net profit, good. Return on asset, good. Return on equity, medyo mababa. Debt, goods. Current ratio, okay din. Yun, may bago tayo. Anyway, this is 2024. And this is 2025. So, updated yan. Kahapon lang. Or this week lang. So, ito na yung target for 2025 growth. Hindi pa tapos ang 24 pero may target na. 22%. So, next year, babagsak yan ng 19%. Though, hindi babagsak, no? Pa rin siya. Pero by 19%, no? Mas malakas ang growth niya ngayon. At least hindi siya negative. Higher than this year, 19% higher. Okay. Pero this year, 22 ang target. Nakaka-create na siya ng 23% during the first quarter. So, let's see. Hanggang second half. Wala pa kasing earnings halos doon. Antayin natin. Yung second half quarter yan. Target price.
Ang average niyan, 228. Kaya talaga yan. Hindi 228, 288 yan. Kaya itong line na yan, kaya talaga ma-hit yan. Long term nga lang. 33% upside from here. And all buys. So, goods JFC. No? Valuation, current PE, 100. Pero forward ang gamitin, 26. And historical is 37. No? So, 26. Nandito lang yan. So, undervalued pa yan. Forwardly looking. No? Next, URC. Yun, ganda ng URC ng rating URC breakout. Breakout yan sa kanyang head and shoulder. Yan, breakout din dito. Lakas lang mang whipso. Pero ganun talaga ang trading. Pag malakas ang iyong believe sa iyong analysis, i-hold mo yan. No? Pero syempre, respect the technicals. Pag nagbabasag na, benta pa rin. Ayan, so papansin natin yan ayan, head and shoulder. Hindi pa siya breakout sa head and shoulder. Nasa resistance pa lang. Ayan, no. Para mas malinaw pansin natin to. Yun. O, diba? Ayan. Ito yun, no. Ito yung resistance niya, pero hindi yan resistance ng head and shoulder. Etong taas, yun, no. Doon. Kaya, let's see kung tutuloy sa Monday. Pero, palagay ko lang, no. Palagay ko lang ang gagawin yan. Pansin natin to. Kasi MA 200 tapos resistance dito. Dapat breakout na yan ng Friday. Tingin ko may isa pang dito yan. Consolidation. Bago basagin. Pero who knows? Hula lang yun. No? Probability lang yun. Based dito, hindi pa naman siya stretch. So, pwede pa siyang tumuloy. Ito, nasa ibabaw na rin. Good na rin. Hindi masyadong malakas ang momentum. Ano lang to? Windows dressing lang. So, let's see, no? Kung tutuloy yan dyan, edi congrats, scenario B. Scenario A, console high, bago umakyat, no? Pwede rin bumalik yan dito, scenario C. Pero, I believe it's either B or C. Pero may chance pa rin yung A kasi hindi pa naman overstretch. Kaya lang kasi ang daming resistance. Console high, pinaka-safe yan. Parang ganito. Console high, breakout. Wag lang ganito, scenario C na console high tas bumagsak pa din. Pero pwede nga kasi nga may ghost month pa eh. Pero URC maganda yan. Technique sa fundamentals. Kaya nga, na ano lang tayo dito, na whips lang tayo dito. Ayan o. Pero ito yung dating, dating support niyan. Buy zone. Nung binasag, doon nag-range sa lower. So, tingnan natin. FA niya, okay din ang net margin, profit. Okay din naman lahat. Yun lang. Estimate ang growth, 2024. Ayun, no? Pero next year, mababa na siya. Or hindi kasing taas ngayon, ang growth ngayon. Pero all buys. May trading buys na. Consensus niya, 145. 145. Ayun, taas. Okay. So, that's 33 or 30% upside. 3% tips to ba yan? Oo nga, tama. More than 3 pa. Ito, last May na to eh. March, September. Then another March, another September. Okay, next. ASEN. ASEN, mula nung na-add sa pabalik sa MSCI, lumakas na. Again,
no? Long-term downtrend, nag-breakout mula doon. Ito na yun. Ito na yung retest. Ay, may bilog na pala eh. May bilog na, yun ang retest. Pwedeng mag-resist, hindi umabot, dun lang. At ngayon, doon siya nagre-resist. So mukhang gagawa lang siya ng range pataas. Susundin niya lang tong drawing na natin, no? So tingnan natin kung susunod siya dyan. Ngayon, ang tanong, next week, malapit na ito mag-correct. Yun. Hindi naman siya bearish divergence. So may strength pa. Baka fill ng gap muna dito. Fill the gap bago bumaba ulit, no? May range na eh. Kaba natin ng konti. Yun. Yun na yung range. No? Scenario A, etong guhit na to. Scenario B, ganyan. So, kaya pa ba niya lumakyat? Check natin. All buys. May dividends to. Maliit lang. Pero at least meron. 1%. All buys. Laki ng upside ngayon, no? 80. Problema. Misestimate, no? 20 lang yung nabigay niya. Malaki-laking habulin. Tapos next year, biglang 6% lang. O, parang magre-resist na. PE 20 times forward 14, historical 626, so other valid na. Target price 5.7 consensus. So yun na talaga, either dito 5.9 or yan, somewhere dito. Okay, so yun, ASEN Globe lakas naman ni GCash. Ayun, scenario B, scenario A, range wala dito, doon bumagsak. Pagdating dito, nag-breakout na. So going to scenario B. Ang ganda ng Globe, Next is possible niyan mag-retest muna syempre. Huwag na natin drawingan. Since scenario B na yan, pwedeng retest yan, i-hold niya yung level na yan bago siya umakyat ulit, no? Maganda lang dito kay Globe kasi is defensive play. Defensive play with catalyst, meaning may hype about mint. Kaya very defensive ka kasi nga ayan, ilang percent ng dividends yan, ang dami yan. Mga around 5, di ba? 5% dividends regular. Tapos, pag IPO pa si Mint, di ba? Good news. Next resistance level. Walang resistance halos na. Fair value na lang. Fair value niya is, ayun lang, fair value niya is 2,200. Ito na lang. Yun, medyo maliit na talaga yung upside. Kung bibili ka ngayon, wag na. Diba? O, yun na lang yung upside. So, wag nang bibili ngayon. Nood na lang. Either ang entry dyan, dito. Ayan, pag bumaba dyan. Para upside mo, at least mga 9%, 8%. Okay? Pero para bumili dito, hindi na. Pero maganda yung momentum. Actually, may lang. Ayun, So, wag nang humabol, Pero goods yung momentum niya, Ayan, Parang gusto pa umakyat, Ito pa, So, maganda yung technicals, Pero to be safe, abangan mo na lang dito. Actually, dito pa natin yan inipon. 1617. Tagal nga lang talagang antayan. Ganyan talaga, Pag gusto mo yung stock, tama analysis mo. Tiisin mo talaga, kung value investing. Pero kung momentum, dito nang pasok. Pero kung busy person, galingan sa FA. Tapos, saka mo ipunin, i-accumulate. At pag nag-rally naman, it will fade off, Fade off 20%.
20% maliit yun. Pero kung naka-volume ka, malaki na ipasok. Sulit yun. All buys, 5% dips yun. Ang problema mo, 4% upside na lang. Earnings niya is estimated is negative 18. Pero mataas pa rin yung earnings niya kasi negative 6 lang binigay niya. That's why nag-rally yan. Ibig sabihin, sinell down kasi kung isipin nyo, sinell down sobrang baba, tapos nag-stay doon. Paglabas ng earnings, not as bad as expected. Diba? O kaya, yan ang naging result. Tapos next year, 2025, positive 6% na siya from this base. Okay? So yan ang story ni Globe. Yan yung pinaprice in dyan. Goods din. May dividends, may mid. Tapos yung earnings is not as bad as expected. So, okay na rin. No? Worth talagang hawakan sa ilalim. Next, Globe AC. AC, ito, weak. Saka binasag, oh. Binasag niya na yung support. So, bumalik. Tapos nag-hold, no? Kung mayroon kayong AC, itong level na to, 576. Ano yan? Critical yan, no? Kasi kung dyan dapat entry, 576. Kung babasag pa, at least may 4% downside ka lang. Pag umakyat, 8%. So that's 1:2. No? Pero parang ang gusto niya ay magbasag pa ilalim. Okay? Pag tingnan mo yung chart niya, falling wedge pero nag-resist pa rin eh. So since nag-resist yan on Friday, papunta pa yan dun, 550. Kaya pinaka-safe, baba mo na to 550. Ito, pag nabasag pa ng 550, worse na talaga yan. Ito na yan, 480. Which, who knows, no? Let's see, hanggang ghost month kung mangyayari nga, no? AC, alam niyo ng problem yan, di ba? Yung overhang ni Mitsubishi. Kaya ganyan. AC. Check natin sa FA. Laki na ng upside, oh. 49% na. 3 buys. Okay naman ang earnings, pero next year may slowdown. So far okay ang FA. Yung Mitsubishi lang ang problem dito. Okay, so once mag-sell si Mitsubishi, matapos na yung overhang, it's time to bottom pick AC. For now, wag muna, no? Check na natin SM. Same lang eh. Okay, so antay muna. AC. GT Cap. For GT Cap, gap up lang nung last minute, no? Last minute lang yan. Windows dressing. So, kung may GT Cap kayo, dapat nabenta nyo yan. Yun. So, uptrend channel, nabasag ulit, retest. So, mula dyan, pwede na natin guhitan. So, nakikita natin puro falling wedge, no? Which makes sense kasi after this ghost month, pwede na yan magsipag-akyat up to Q1 next year. Okay? Pero hindi pa tapos yung formation. Antay natin matapos. Malamang yan. Bababa pa yan dito. Ayan, mga 5:30. No? 5:30 bago pa mag-challenge dito. So, dito abangan. CMA 200 din, no? Maganda naman ang FA ng mga to. Nga lang, may pinapatapos na cycle. Okay, so GT Cap, goods ang earnings, no? Above target din. Tapos recover pa next year. So, okay din. Laki na ng upside, no? Parang AC, no? So, yun yung mga babantayan natin, no? Sa Conglo, GT Cap, AC. Malalaki upside. All buys, GT Cap.
69% upside PE, 4.6. Historical 7, grabe, over. Super undervalued pa si GTCAP, no? Malaki na yung naiakit niyan, pero malaki pa rin yung grabe yung 100%. Baka magpahinga muna ito. Baka maging value play na lang ito. Dividends, 1% lang, yun lang. Natin, 0.28, o nga, 0.6. May. Tama, 1% nga lang. More than 1 naman. Okay, so that's GTCAP. Pero pwede kung value play. Okay, so yun lang, part 1. Mamaya, part 2 tayo. LTGAP, Sirit, Arit, Ali at SMPH. Yun lang. And if you want to join our Discord group ng YouTube, click nyo lang yung join dyan sa may tabi ng subscribe at makaka-join na kayo sa ating Discord ng YouTube subscriber. Yun. Thanks for watching. Kita-kits part 2.